ito na ata ang tilapia war na talagang excited na excited ako. Kasi gusto ko talagang malaman kung sino talaga ang pangmalakasan, ang pagkasa, at kung sino talaga ang magwawagi sa bandang huli. This is Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with me is Pagkamaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. You are watching the TT Show, Tarayan at Talakayan Showbiz Edition. Ang may kasalanan talaga nito kung bakit nagsimula ang bardagulan nila Vice Ganda at ni Kim Chiu ay ang isang may Kim Pao Heart account sa Twitter. Na ang bottom line, yung unang niyang post, nagtatampo siya at nagtataka dahil sa isang award-giving ceremony, nanalo ata si Vice Ganda, tapos na-mention lahat ni Vice Ganda, ang mga kasama niya sa It's Showtime, at nakalimutang banggitin ang pangalan ni Princess Chinita. Ang second post naman muli, nung nasabing Kim Pao Heart Twitter account, ang drama-rama niya, hindi deserve ni Kim Chiu ang ganitong pambabastos. At hinihikayat niya si Kim Chiu na mag-resign at umalis na sa It's Showtime. Siyempre, na-monitor ata si Meme sa mga kaganapan. So, tumalak siya. Hindi niya matagalan ang toxic ng mga fantards, ang katsipan na ginagawa ng mga fantard na ito, at entitlement ng mga fantard. So, ito muna, ang reaction, ang official, na huling reaction ni Kim about this. Ano nga ang sinabi ni Kim tungkol sa pangyayaring ito? Ang sabi ni Kim Kim, Chiu ay ayaw ko na sanang palakihin ito, pero bilang mga taga-suporta, hindi naman siguro katsipan ang tawag doon. Siguro po, marahil sa sobrang pagmamahal at suporta nila sa idolo nila ay protective sila. Initial reaction po siguro ito, hindi sa tinotolerate ko sila, pero sana hinayaan na natin ito. Kung wala ang mga taong sumusuporta at lubos na nagmamahal sa atin, wala ding tatangkilik sa lahat ng ginagawa natin. okay, yun ang sabi ni Kim. At ang huling arya ni Vice tungkol dito ay, sa aking mga little pony, hindi sapat at katanggap-tanggap na dahilan na mahal niyo ako para maging basama kayo sa iba. Ipinagpapasalamat ko ang suporta niyo, but I will not enable your toxic behavior just because I seek your support. I love you, my mature and thinking little ponies. Wow, oh wow. How loaded. How bongga. Ang saya-saya. Oh my God. Did you see this happening, Mare? Na si Kim Chiu at si Vice Ganda ay magpapatutsudahan ng ganito? No, I didn't see it coming. Because parang they were close enough to each Oo, other, di ba? Kung maarte nila, parang may anak-anakan. diba? Ganun. At I think, si Vice pa ata ang nag-recommend na maging regular si Kim Chiu sa It's Showtime. At ano muna makasabi mo sa ginawa nung fan account ng Kim Pao Heart sa kanyang mga reklamo? Doon muna tayo. Baka doon tayo mag-react sa sinabi ni Kim at ni ano. Wala siyang brain. Okay. Yung sumulat, yung Kim Pao Heart. Oo. Walang brain yung account because? Because it's so petty. Hindi lang na-mention yung idol mo sa, thank you, Speech. message. Bigla ka nang umaryo ng ganyan. Diba? Who are you to suggest na mag-resign na si Kim Chiu? Diba? It all boils down to your stupidity. You are a perfect example of a fan na walang utak.
Di ba? I think ang naka-irk lalo kay Vice Ganda, kaya siya nag-react. Kasi may hashtag plastic pa yung first post eh. Tapos tinag niya si Vice. Parang yung may-ari ng account, gustong manlaban. Gustong tarayan si Vice. Actually, si Vice Ganda naman. Yung reaction niya na entitled tong mga fan, nakachipan. Toxic, di ba? Mga toxic. ganon. Nasa hulog ba siya? Sometimes you make decisions out of your galit. Di ba? Eto ang nangyari sa kanya. Imagine stooping down to a stupid fan. Di ba? Vice Ganda ka and you were stooping to a very stupid and idiotic fan? What does it say of you? I thought, you choose your battles. I think the Diba? reason why he is reacting that way, kasi gusto niya nga i-correct yung toxicity ng fan. Parang, no one is calling you out eh. So, me, as Vice Ganda, I will call you out para magtanda ka, para huwag mo nang ulitin yan. Alam mo, masakit man sabihin, pag pumatol ka sa bobong fan, di ba? Alam na. Yung alam na this. Parang Okay. it all boils down to how parang it all boils down you dirtying your hands. Parang you were lurking in the muddier Diba? Parang ganon. Ako naman kasi, as far as that angle is concerned, minsan talaga dapat patulan. Kasi pag hindi mo sila papatulan, patuloy silang yumayabang. Patuloy silang lumalaki ang ulo. Patuloy silang umaarte na parang they are doing this kasi for the nasasaktan sila para sa idolo nila. Feeling nila, ganun sila ka-entitled. Pero ang talo dito si Vice. Kasi faceless and nameless ang kalaban. Diba? Ikaw yung may personality. Ikaw ang nakapronta, mukha mo, pangalan mo. Eh yung kalaban mo, faceless. Nameless. Pinatulan mo. What does it say about you? Well, it says... Diba? Kaya lang, we have to understand na in-burn na si Vice. Pumutok na siya. Talagang yun ang yun ang mangyayari yun ang bottom line. Talagang yung bang syempre si Gabo ng galit, di ba? Hindi siya nakapagpigil. Kaya lang It's a very normal human reaction. Kaya lang, syempre, you choose the better Yun nga, kaya nga, on the flip side, marami ring naiinis kay Vice. Sa pagpatol niyang ginawa ito. Kasi di ba minsan, may mga instances naman sa show ng Showtime na siya naman yung nambubuli. Pero no one is calling her attention. At saka hindi toxic fans, di ba, ang term niya. Bakit wala bang toxic celebrities? Meron din naman Silang dalawa, pareho. Diba? Vice and Kim. What can you say naman about sa sagot ni Kim? Na hayaan na lang natin to. Na parang ibalato nyo lang to sa akin. Si Kim kasi, yung sagot niya, naka-anchor sa economy. Oh! Naka-anchor sa economy because? Kasi alam niya, na by defending her supporters, syempre supporters niya yun. They were the ones buying tickets for her concert, buying tickets for her movies, watching her, watching her, ang tawag dito, teleseries, buying products that she endorses. So naka-anchor yung sagot niya sa economy. Yun. So, ibig mo sabihin, kahit mali na yung fan niya, hindi niya kakantiin? Kasi wala siyang pagkantik at all eh. May pagkakamali naman yung mga fans. Sinabi, plastic si Vice. Hashtag plastic. Tinodo ng ganon. Tapos, may pagkakamali rin na pala-desisyon kayo, gusto niyo mag-resign ako sa It's Showtime. Diba, as an idol, you should correct your fan. It's your obligation to correct them, lalo na mali. That clearly shows how she lacks intelligence. Kasi if she is intelligent enough, dapat tinatama niya ang mali. I-address ka agad. Oo.
Huy, wag kayong ganyan. Correct. In true Kim Chiu pa sweet Oo, fashion. diba? Okay. Huy, wag kayong ganyan. Meme is not, Oo. deliberate in, escaping Oo. my name in her, thank you speech. Ano ba kayo? Oo. Diba? Dapat ganon ang gesture. Oo. Diretso. Pero she's not a thinking actress. She is not a thinking celebrity. My God! Diba? So that is what she said. Oh. And because she also gets the fans that she deserves. Diba? Pareho-pareho silang hindi nagtithink. Oo. Parang dapat pala, sumali sila sa Battle of the Brainless. Ay! Ibalik natin yon. Ganon? Oo. Parang pili ka magtatagumpay si Kim Chiu kasama yung kanyang mga fan eh. Oo, kasi o kaya, dapat, yung fan na yun, in-address niya, huy, Oo. please stop Pwede maligning, naman niyang, pwede niyang, please stop berating Vice oo. Ganda. Pwede niyang i-DM privately, di ba? Uy, tama na po oo, ito. Parang, to appease the fans na, actually, yung fans, bobo din. Mm. Kasi wala namang issue eh. Gumawa lang ng issue. Oh. Di ba? Bakit? Pagka hindi na-mention yung you expect every winners in the show, in its showtime, you expect na every winner, kailangan babanggitin yung idol mo? Mm. Oh, di ba parang, how funny? Ako ang kinakaloko ko sa lahat doon, nalo naman ng award si Vice. Tapos bigla ka nangyari, this is now about Kim Chiu. Di ba nakakaloka? Doon talaga ako nabaliw. Ang galing nilang mag-spin ng kwento. Si Vice ang nanalo. Siya ang may karapatang magbigay ng speech. Nasabi niya yung mga gusto niya sabihin. Tapos at the end, Because the Kim Chiu fan wants for their idol. yeah, they want, The limelight for the idol. They want acknowledgement. Kailangan may highlight din yung idol nila. Kailangan may participation din. Because she being one of the hosts of It's Showtime. Kahit na si Yeah. Vice ang nanalo, di ba? Well, ang tanging masasabi ko na lang dyan ay, well, inibitan po namin kayo manood sa aming Diario Tirada YouTube channel at syempre pa sa aming Facebook pagina. Pinapalabas po ang Nakiti Show tuwing Sabado at Linggo alas 4 ng hapon. Sa muli, this is Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kamaring Ulcio Maldita. Hi, this is Alex Brosas. And thank you for joining us this Saturday sa The TT Show, Tarayan at Talakayan Showbiz Edition.